Hello guys, good morning. Uh, Sana yan. Tagal-tagal ako hindi naka-live guys, no? Meron tayong i-address na mga taong may pinag-aralan, ika nga. Pero may utak kasi natapos sa pag-aaral pero hindi ginagamit sa tama. Si Alfredo, para kay ano to? Kay Alfredo Lagityaw. Akala ko utak galasyaw. Ano ba yun? Sorry guys, no? Parang yung utak galasyaw, yung ano ba? Parang lugaw ba? Na kulang sa bigas. Lasyaw. So, utak galasyaw. So, ito siya, si Alfredo Lagitaw o Lagityaw. So, sa unang comment niya, no, nabasa ko noon, sa'yo to, Alfredo, ano? Nag-comment niya na sa mga nagagawa ko daw, at narinig ko, ito daw ay isang evil whisper. Kumbaga, bulong ng evil o bulong ng demonyo o bulong ng masamang espiritu. So, ganun. O sa Bisaya, yawa, ganun. Maraming tawag nila ang demonyo, sabi nila. So, dahil ito yung komento niya, nag-reply ako nun. Nag-English pa nga siya. So, nagsumikap din ako na mag-English din na kahit urong-sulong, pinagtyagaan ko talaga para din ma-address yung English niyang komento. Kahit papaano, baluktot man ang English ko, pero naunawa na intindihan niya kasi alam ko naman Pilipino siya. Ngayon, yun yung unang komento niya noon na evil whisper. Sige lang, ilagay natin nga naman evil whisper. Pero titingnan natin kung saan ang evil dito. Pangalawa, may bago siyang komento. Ang sabi pa niya nga, itong reply daw niya ay ginawa niya para i-depend ang sarili niya doon sa komento ko. Kita niyo? Siya nga ang unang nag-komento tungkol doon sa sinasabi niya. Ngayon, siya pa ngayon nag-depend sa sarili niya. Di ba? Ako ang mag-depend kasi ako ang binabanatan. Di ba? Kung sumagot siya, sagot siya. O ano man yung isasagot niya. Pero, sa akin, ako yung mag-depend. Kasi nga, ako nga binabanatan eh. Na ako daw ay narinig ko o ang nagbulong sa akin ay isang evil o demonyo o yawa. Ngayon, pag-usapan natin guys yung una na komento niya na evil daw ang bumubulong. Sa akin guys, no, sa paniniwala ko mismo na walang espiritong demonyo. Talinaw yan sa paniniwala ko. Una, kung may demonyo sa buhay ng tao, tao yun. Walang espiritu na bumubulong sa demonyo. Ito yung pinaniwalaan ninyo kasi ito yung isinulat nila sa Bible. Ito yung turong panakot doon sa mga tao. Para ang tao matutong kumapit sa relihiyon. Kasi nga, dito sa relihiyon, dito kumikita ng limpak-limpak na pera. Ito yung pinag-aralan doon sa side ng mga kaparian at kapastoran. Ang kahinaan ng tao. Ito yung mensahe ng Diyos na sinasabi na sayan
bioscience na sinasabi niya na pinag-aralan ng kailangan ng tao. Ngayon, sa paniniwala ko na ang tunay na demonyo ay tao o evil. Tao ang evil. Bakit? Una, wala tayong makikitang espiritu na bumulong sa tao na gumawa ng masama. Di ba? Sa daming tao na gumawa ng masama, ibig sabihin, maraming demonyong espiritu. Isa-isahin natin kumbaga. Sabay-sabay gumawa yung tao. Halimbawa, sabay-sabay siya nagnakaw. Sabay-sabay siya naman pumatay. Sabay-sabay sa isang segundo na yun, ilang thousand ang gumawa ng masama. Di ba? Ilang thousand ang nangurap sa kaban ng bayan sa gobyerno. Di ba? Ilang thousand ang nag-hit-hit ng droga sa isang segundo. Di ba? Sa mga tuwid, sa laming ginawa ng masama ng tao dito sa ibabaw ng mundo, thousands o million sa buong mundo. Ibig sabihin, millions din ang espiritong demonyo para bumulong doon sa tao na gumawa siya sa mga bagay na yun. O ngayon, Alfredo, tingnan mo to. Isipin mo mabuti. Sa utak mong galasyaw, kulang pa siguro ng brain cells ang utak mo, kaya hindi mo magamit ito sa tama. Yun ang totoo dyan. Kaya, ako sa iyo, magpasuri ka sa malapit na doktor sa lugar ninyo para magkaroon ka ng tamang pag-iisip. Itong tanong ko na to, bista sa sa aktual na pangyayari. Itong mga pag-usapan natin ngayon, itong base naman, kita natin sa naririnig natin. Sa inyo, base kayo sa Bible, sa sinulat ng mga tao nung araw. Puro kayo pahina o puro kayo chapter o verse. Doon kayo nagbabase. Sa akin, hindi. Nagbabase ako sa actual na fact. Naririnig natin at nababasa natin at nakikita natin mismo. Ito ang basis natin. Sa inyo, puro Bible. Sa akin, hindi. So, naiba ako nga. Ngayon, balikan natin yung demonyo na sinasabi natin, ninyo, na may bumulong sa tao. Isipin mo, millions ang gumawa ng masama sa isang segundo. Ibig mong sabihin, millions din ang demonyo o evil. Daming evil nun. Ngayon, kung gano'n pala karami, di ba? Di ibig sabihin, walang espiritong demonyo. Kasi isa lang naman ang demonyo pinakilala ng mga relihiyon. Hindi naman sinabing maraming mga demonyo. Isa lang ang demonyo. O evil ang sa English na tawag ninyo. O Satan. Di ba? Isa lang. Wala nang sinabi na multi-demons, multi-evil ang meron tayo. So, anong meron dito na marami? Di ba tao? So, ngayon, isa ito sa paniniwala ko. Ngayon, bakit masabi kong tama ako na ang demonyo ay tao? Una, dito muna tayo sa sinabi ng Diyos na sinasabi mo nag-claim ako na number one instrument of God. Oo, kiniklaim ko yan. 100% o more than. Bakit? Ang sinasabi ng Diyos na ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ, kaya number one ka sa napili ko. Manggamot ka at mangaral. Bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind mo na yan is so powerful. Makakita ka kung anong meron sa isang tao. Mas lalong powerful yan pag naging espiritu ka. Dahil makita ka ng kasalanan ng tao, buhay man at patay. At higit sa lahat, makita ka ng parating. Ayan lahat. Kiniklaim ko yan. Bakit? Ang lahat ng yan na laman sa power of mind, nagkatotoo. At totoong kausap ko siya.
Pag humihingi ako sa mensahe ng isang tao, kung anong meron siya, ipakita mo sa akin. Sabi ko sa kanya na best friend ang tawag ko, best friend, ipakita mo sa akin kung anong meron siya sa tao. Ipakita niya in parable na senaryo at babasahin ko. Ito yung gamit ng power of mind. At bawat tanong ko sa isang tao, nagkatotoo. Kaya ang sagot ng tao, totoo yan. Kahit pumatay isang tao, kahit paano niya pinatay. Maiditali ko isa-isa kung paano niya ginawa ang karumal-dumal na gawain na siya lang nakakaalam. Ihalimbawa ko sa inyo, yung pagpatay ni Atong Ang ng mga Samongero na 34 ika nga na nabisig. 2022 pa, July, isinulat ko kasi tinatanong ko yan kasi ang saga ng nangawalang Samongero na walang nakakaalam kung saan ito nadala. Itinanong ko sa Diyos kung saan ito at sinasabi niya, hinihulog nila sa tubig, nilagyan ng pabigat at binanggit pa doon ang band na puti. At itinali nila at nilagyan ng pabigat at hinulog sa tubig. Ngayon, isipin mo, 2022 pa, July 24. February 24. Ngayon lang, 2025, last month, June pa yata yun, lumabas ang whistleblower na si Atoy, Atotoy, na sinasabi na whistleblower, na hinulog nila sa tubig, sa Taal, ang mga Samongero na ang ibang pinatay nila doon sa mga pulis. Ang whistleblower nagsasabi na si Atong ang namumuno sa pagpadukot. Nandoon sa sinulat ko na si Ang nandoon. Bininsyon ko ang. Ngayon, isipin mo mabuti, Alfredo Utak Galasyaw. Bakit ko na isulat yon? Di ba? Hindi ko naman kilala siya. Hindi ko kilala ang mga pulis. Nasa Pilipinas sila. Nasa Australia ako. Ngayon, kung may pagdududa ka sa sinulat ko, siguro naman kung matama ang pag-iisip mo, may pinag-aralan ka, pwede ba i-verify sa Facebook yon kung sino ang una sa pizza pa lang, walang makabura niyan. O di, Facebook lang siguro kung gagawin nila. Sa pizza, kung kailan ko sinulat. O sino ang nagsulat. Malaman niya dito, doon. Ngayon, bakit ko rin buburahin o bakit ako mag-post ng huli? Di ba? Na ang pizza naman doon sa July 2022 pa. February. Ngayon, lumabas itong issue ngayon lang. So, ibig sabihin, nauna ako. Di ba? Kasi February, March, April, May, June, July. 6 months ahead doon sa pagsulat ko, doon sa nung lumabas ang whistleblower. Sige, gamitin mo yung utak mo, Alfredo. Kung hindi mo magamit sa tama, baka iuntong mo sa bakod, sa matigas na adobe dyan, iuntong mo ng ilang beses para matuto ka mag-isip ng tama. Ito, tapatan ito. Ngayon, dito lang tayo sa mga naisulat ko. 4 years na narikod ko na ilang tao ang nakitaan ko na pumatay at paano nila pinatay at inamin nila mismo. May video ako dyan kung gusto mo panoorin. Yung record. Gusto mo pakinggan. At pwede ko ipakilala sa iyo ang tao na yan. Gusto mo? Ipakilala ko sa iyo. Kasi ito nagalaiti ito sa galit pag may nangungutya sa akin. Para makilala mo siya. Siya mismo ang magsasabi kung paano niya pinugutan ang ulo. At itong isa pa na nagsunog kung maraming tao. Buhay pa yan hanggang ngayon. Itong pumatay isa, patay na.
ayaw nagputos ng patay na rin yung pumatay isa. Patay na. Ito silang lahat. Pwede ko ipakilala sa iyo. In person, ha? Kung paano ko nalaman. Nasa Pilipinas sila. Nasa Australia ako. Hindi ko sila kamag-anak, hindi ko sila kilala. At bakit nalaman ko? At inamin nila mismo na totoo ang mga nakita ko. Sige, alisin natin to. Sabihin natin. Na kwento lang sa akin. Pero yung nasabi ko sa inyo, pwede ko ipakilala sa iyo ng personal kung gusto mo. Ngayon, dito tayo ngayon sa mga taong buhay pa. At nasabi ko na ang tao na yon mamatay na. May sakit o wala. Dito lang tayo sa naisulat lang. O sa may tao akong nakausap. May mga tao akong kausap mismo sa pinsa kong buo. Nawala sakit ang kapatid niya. At sinabi ko na ang kapatid niyang panganay mamatay yun. Wala sakit yun, ha? At pinasimple ko na sabihan ang mga kapatid niya lahat. At huwag lang sabihin mismo doon sa may katawan na sinabi ko mamatay. Kasi baka magalit sa akin ang buong pamilya. Ngayon, sinimple niyang sinabi sa mga kapatid. Pagdating ng 3 months, nangyari. Nagpa-opera sa leeg, nadala sa CCC Hospital o sa CIO. Kilala mo yan, iho miyo. Kasi taga-Gandhi Oro ka. Ngayon, nila doon, inoperahan, aura mismo, nung panahon na yun, sa gabing yun, pagkatapos ng operasyon, nakumatos. Pagkumatos, timing na doon ako sa Cagayan de Oro. Sinundo nila ako sa PER kasi biyahe ako puntang Bohol. Papuntahin ako sa hospital dahil kumatos ang kapatid nila. Sinundo ako ng motor. Pinuntahan ko kasi may oras pa ako, alas 4 pa, alas 7 pa ang barko papuntang Bohol. Ngayon, doon nakita ko ang lahat ng mga kapatid niya at pati pamilya nila. Na-prevail doon. Nakwentuhan ng kapatid niya. Nakausap ko. 3 months pa before nangyayari na mamatay ang kapatid nila na yun. Ngayon, nag-iyakan silang lahat. Ang sabi ko, huli na lahat. So ngayon, sino ang makakita nun? Di ba? Ito, actual in person to. Hindi ko to sinulat, pero may kausap akong tao. Pangalawa, may kausap akong tao. Taga-Taguluan. Yung asawa, si Lilibet Rinalda. Kausap ko yan mismo. Kasi may misay sa asawa niya na mamatay. Kinausap ko, kinabukasan, ng asawa mo mamatay. Nasakit lang naman, arthritis. Kausap ko nga, pinalayo ko sa asawa. Ang sabi pa nga niya, bakit mamatay? Arthritis lang ang sakit. Kausap ko alas 4 sa hapon. Pagka alas 8, namatay ang asawa niya. Ngayon, kilala mo si Kay Miske. Nandyan siya mismo, makapagsabi sa iyo. 3 months before pa, kasagsagan ng COVID, sinabi ko kay Miske, Miske, umuwi ka hanggat may puwang. Yun ang worst sa lumabas bibig ko. Kasi si nanay hindi na magtatagal. Ibig sabihin, mamatay na si nanay sa nanay ni Miske. Ngayon, nagsumikap si Miske makauwi para may panahon pa makita ang nanay niya. Ang sabi ko, baka hindi mo na maabutan si nanay na buhay. Yun ang worst ko. Nandiyan si Miske, kausapin mo siya. Sabi ko, kilala mo siya. Ngayon, nangyari. Nakauwi si Miske. Pagdating niya sa airport sa Pilipinas, sa Manila, nasa plane pa lang siya on board. Hindi niya alam na namatay na ang mama niya. Pagdating niya sa Lagindingan Airport, yun ang balitang na tanggap niya sa nagsundo na si nanay niya
kamamatay lang. Ngayon, nandoon lahat ng sinabi ko. Di na maabutan na buhay kasi mamatay na. Ngayon, isa pa, yung kapatid niya nasa Dubai. Lumapit sa akin dahil may ubo. May abo daw. Ngayon, binakausap sa akin. Ang sabi ko, COVID yan. Ang sabi, sinwaptis na daw sa Dubai, walang COVID. Sabi ko, COVID yan. Pagkagabi, may misahe na pinakita na mamatay ang kapatid niya. Iyan ang si Miski, oh. Magagalit sa akin yan pag hindi totoo yung sinabi ko. Ngayon, ilang araw, bumalik, nagpaswab, COVID. Sunod-sunod na yun, tuloy-tuloy na, hanggang na-ICU, hanggang sa namatay ang kapatid niya. Ngayon, dito pa lang tayo sa may akong kausap. Maliban pa sa doon sa may akong kausap na mga sabi ko na mamatay na yung mga tao na yun at nangyaring namatay. Marami sila. Alfredo. Bakit ko nalaman to lahat? Sige nga, sagutin mo sa akin to. Huwag mong sabihin na evil ang bumulong sa akin. Huwag mong sabihin na bakit? Malinaw sa sinabi ng Diyos sa power of mind. Na ang power of mind mo na yan is powerful. Mas lalong powerful yan pag naging espiritu ka. Dahil makita ka kung anong meron sa isang tao. At higit sa lahat, makita ka ng parating. Ngayon, ang pinag-usapan pa lang natin, dito pa lang, sa mga nakikita ko sa tao. Ngayon, how much more kung pag-usapan na natin itong mga sinulat ko na nagkatotoo tulad ng mga trahedya. Plus ito pang boses ko kapagaling. Ngayon, balikan natin yung kapatid. Tawag na tawag kanina. Sinasagot ko, pinatay yung sabi ko, kung gusto mo makipagbatbatan, sige gawin natin, i-live natin. Para masiyahan kayo. Ganun ako. Tawag na tawag, tapos i-off yung video. Hindi pwede sa akin yun. I-storbo nyo ang live ko. Sulwiga. Di ba sabi ko sa inyo, kung naniwala kayo, naniwala. Mag-share kayo. Hindi marami tayong palitan ng chat, tapos hanggang doon lang para tayong sirang plaka. Hindi ako ganun. Kung kailangan ninyo makipagbatbatan, palitan, patunay sa patunay, yun ang gagawin ninyo. Hindi yung puro kayo laway, puro sulat. Katulad dito ni Alfredo. Utak na lasyaw. Di ba? Ngayon, balikan natin uli. Yung sa kapatid ni Miski. Nangyari lahat at nagkatotoo. Ngayon, may tanong ko ulit sa'yo, Alfredo. Paano ko nalaman ito? Buhay ng tao, walang kahit sino na nakakaalam kung ano ang sunod na mangyayari sa buhay natin. Di ba? Walang kahit sino. Ngayon, doon tayo papunta sa mga sinusulat ko na nagkatotoo. Yung Bagyong Yolanda, yung gera sa Ukraine. Ang Bagyong Yolanda, sinulat ko 7 beses, 5 buwan pa bago mangyari. Yung Ukraine, sinulat ko July 14, 2013, nangyari 2019 ang gera. Yung gera sa Marawi, sinulat ko din yan. Yung gera sa nangyayari ngayon, nandyan, sinulat ko ilang beses yan. Yung mga baha na nangyayari, sinulat ko yan. Lahat. Yung aeroplanong na-missing na hindi na makita yung sa Malaysian Airlines, sinulat ko yun. Yung kay Pinoy sa Mama Sapano, sinulat ko yun. Oh, yung pagkatunaw ng ice sa Alaska, sinulat ko yun. Bago nangyari. Yung kay Dilima, isinulat ko yun. Bago nangyari. Yung kay Atong Ang, sinulat ko bago nangyari.
Yung mangyari sa COVID, lahat ng mga sa COVID nangyari, sinulat ko. Kahit himay-himayin natin dito lahat, Alfredo, hindi mabilang. Thousands ang nagawa ko na hindi magagawa ng mga tao. Ngayon, ito rin ang tanong ko ulit sa iyo, Alfredo Galasyaw ang utak. Saan ito nanggagaling? Na nandoon naman sa power of mind na sinasabi ng Diyos. Di ba? Hindi naman nagsabi na sa akin nga, ikaw naniwala sa akin nga evil. Di ba? Hindi naman sinabi yun sa power of mind. Sinasabi, ikaw ang tunay naniwala sa akin na si Jesus Christ. So, ang pinakilala ko, si Jesus Christ. At ang kausap ko, si Jesus Christ. Di ba? Ngayon, kung evil ang magpakilala, bakit si Jesus Christ ang dala ko? Di ba? Ngayon, kung evil naman ang bubulong sa akin na sinasabi mo, ito lahat ng nagagawa ko galing sa evil. Itanong ko sa iyo ulit. Anong nagagawa ng Diyos mo na kinilala mo? Sagutin mo sa akin yan. Anong magagawa? Huwag mong sabihin na itong nagagawa ko lahat na to ay ito'y rin yung nagagawa ng Diyos mo. Di ba? Kasi sabi mo, sa evil ito galing eh. So, ibig sabihin, yung Diyos mo, powerless. Wala siyang pwedeng gawin na. Kasi itong lahat na nagagawa ko, galing ito sa evil, sabi mo. Pero hindi. Malinaw ang pagkasabi ng Diyos. Ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ, kaya nabiro ka sa napili ko. Manggamot ka at mangaral, bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind mo na is powerful. Mas lalo pa naging espiritu ka. At ito ang nangyari ngayon sa buhay ko, Alfredo. Ang sabi niya, huwag kang matakot magparating sa mga mensahe ko doon sa mga tao dahil kasama mo ko sa lahat ng panahon. The words of God umsikang kami. O ngayon, sinabi ba ng Diyos na magtatagpo ng reliyon? Hindi. 16 years na ako dito sa ginagawa ko. Wala akong reliyon, wala akong simbahan. Dahil ang pakay ng Diyos dito, palalahanan ng mga tao. Dahil ang sabi niya, 3 lang kailangan sa tao, pagbabago, pagsisisi at lubos sa paniniwala. Napakalinaw yan. So, hindi ako nagtatag ng reliyon. Kaya wag mo akong tumbasan o itapat o ihalintulad sa binanggit mong Kibuloy, Manalo, at iba pang reliyon at sa relihiyong Katoliko. Kung Katoliko ka. Bakit? Itanong ko sa iyo. Mayroong bang nagagawa si Kibuloy, si Manalo, ang mga kaparian ninyo at ibang relihiyon o ibang mga pastor? Mayroong bang nagagawa katulad ng nagagawa ko? Na ang sabi mo nga, mag-retire ka na. Halos. Di ka pa nakarinig ng taong katulad ko. Oo. Wala. Totoo yan. Pero ako din, mag-retire na rin ako almost halos. Wala akong naririnig na may isang pari at may isang pastor na kagawa ng nagagawa ko tulad ng nakikita at naririnig ninyo. Ito yung itapat ko sa iyo. Ngayon, may sinasabi ka na pinagbawalan ko ang tao na papunta sa simbahan. Pwede na rin sinasabi natin pinagbawalan dahil ayon sa mensahe ng Diyos at ayon sa paniniwala ko. Pero nasa tao ang pasya kung magpatuloy sila. Ngayon, kung pagpatuloy ang tao sa paniniwala na namulatan, na turong panluloko, panlilindang ng mga tao, na wala yung sinasabi ng Diyos, na saan ang pagbabago at pagsisisi ng isang tao samantalang ulit niya ang mga bagay na ayaw ko. Diba? Malinaw doon. So, pwedeng masabi natin pinagbawalan, pero hindi ko sila nagbabahala sila sa buhay nila dahil kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Ngayon, sinasabi mo na pinagbawalan ko na may reliyon ng tao. Hindi ko pinagbawalan. Ang sinasabi ko, ang relihiyon ay isang uri ng negosyo.
Bakit? Sa edad mo na yan, umabot ka ng 60, ha? Halos. Galing sa bibig mo. Sa haba ng panahong na natili kang buhay sa mundong ito, hindi mo nakikita ang ginagawa ng mga pare ninyo na mga ulikta ng limpak-limpak na pera sa mga tao. Sige nga, hindi mo naririnig ang nakikita na naririnig mo sa mga sinasabi ng mga tao na ang simbahan ninyo, ang mga pare ninyo, puro hingi ng pera doon sa mga miyembro. Ayaw pa ng barya, gusto pa ng papel, at gusto pa malaki ang ibibigay. At minupuri nila ang mga nagbibigay para ganahan ng tao. Ito isang uri panluloko ito. Ngayon, hindi mo ba naririnig at nakikita? May pinag-aralan ka, gumagamit ka man siguro ng YouTube. Hindi mo nakita ang nagtambak na kaso ng mga kaparian ng molestya at rape at mga madre, mga parausan ng pare? Huwag mong sabihin na hindi mo nakita at narinig. Dahil pag sinabi mo yan, sasabihin ko sa iyo, ikaw ang mulang na dilat. Ikaw ang bingi na butas ang tainga. Ikaw ang may bibig na pipi. Suma total, utak mo inutil. Tama ang apelido mo, Galasyaw ang utak mo. Ganito ako magsalita talaga, apelido. Tapatan mo ito mga sinasabi ko para makikita natin kung hanggang saan kayo. Pumasok kayo dito ng alanganin, then tapatan ninyo. Ipalagay na lang natin sa korte tayo. Sa inyo, gamit kayo mga pahina sa Bible. Ika nga, mga quote ng Bible ang sinasabi ninyo. Dahil ang relihiyong Katoliko o anong relihiyon nakasulat sa bato, o di ba? Yun ang sa ano ninyo, mga quote sa Bible. Pag-usapan natin yan. Nahabang batbata nito, sinasabi ko sa inyo. Nagbuka kayong tanga, gagawin ko kayong kingkoy o gagawin ko kayong kumidi. Na yun. Pag-usapan muna natin itong mga binanggit ko. Nakikita ninyo kung anong mga gawain ng pare ninyo. Kasi sinasabi niyo, nagkiklaim ako, nakausap ko ang Diyos na may power mind na totoo din na mayroon naman talaga. Nakikita ninyo at narinig ninyo. Ngayon, nagkiklaim din kayo na sinasabi ninyo na ang mga pare o pastor ninyo na sila ang ginamit ng Diyos para mangaral, ika nga, para mag-spread ng words of God, di ba? Pero, sa katunayan, ginagamit nila ang salita ng pangalan ng Diyos para kumita ng pera. Sa makatwid, sila o kayo ang gumamit sa Diyos. Hindi ang Diyos ang gumamit sa kanila. Alam mo kung bakit? Kung tunay silang ginamit ng Diyos, hindi na ako gagamitin ng Diyos. Kung tunay silang ginamit ng Diyos, ang power of mind nasa kanila. At yun din ang sinabi sa akin ng pare, personal na tunay akong ginamit. Sinabi na, pare mismo kausap ko. Personal yan. Sabi ng pare sa akin, tunay kang ginamit, Brother Nas ng Diyos. Dahil pagpasok mo lang sa kwarto ko, napaligiran ka ng ilaw. Pare nagsabi doon pare, nagsinungaling ka pare, di ba? So kung magsinungaling ka pare, masabi ko sa inyo, mga sinungaling ang mga pare at din yun ang mga paring sinungaling. At mga pastor yung mga sinungaling. Dahil sa turong panloloko. Ngayon, yung mga pare ninyo, nagtambak ang mga kaso. Kung ginamit sila ng Diyos, walang isang paring mang-rape. Walang isang paring mang-molestya. Di ba? Malinaw naman yan. Hindi ito akusa. Tingnan mo sa YouTube. Hindi ba bilang ang mga video ng mga paring may kaso na rape case. Tumingin ka sa YouTube. Magdala ka ng maso. Pagkatapos mo panoorin ang bawat video ng mga kaso ng pare na sa YouTube, ipokpok mo sa ulo yung maso mo. Yun ang dapat sa'yo para matuto ka mag-isip ng tama. Bago ka magbitaw ng mga salita ang gamit ang mga pahina ng Bible, yun ang dapat sa'yo. Di ba? Putak ka ng putak, para kang tandang na wala ka namang itlog pala. Hindi ganon. Pumunta tayo sa korte,
ubusuin mo ang kwento mo doon sa korte, hindi ka paniniwalaan pag wala kang patunay. Ano patunay mo? Kwento? Pakinggan ka ng korte. Pero patunayan mo ang lahat ng sinasabi mo. Kung gaano ka totoo. Ako, pagdating sa korte, kwento ko sa inyo ang lahat doon sa korte at patunayan ko na may nagagawa ako na nakikita ninyo at nagagawa ko talaga. At maraming patunay sa paligid ko. Personal na mga tao na nakakaranas kung ano ang nakikita ko sa kanila. Marami akong patunay sa inyo na tunay akong ginamit. Yun nga lang, hindi mo kayang tanggapin at hindi mo maunawan at maintindihan kay lasyaw ang utak mo, iho miyo. Nakatayo kang bilang isang tao, pero kulang pala ang pag-iisip mo. Yun ang totoo. Bakit nasabi ko to? Sa mga sinasabi mo pa lang, yan ako na makikita na hindi ka nag-isip ng tama. Ngayon, pag-usapan natin yung reliyong sinasabi mo. Palagay na lang natin, Katoliko ka. Sa Katoliko, sino ang kailan nabuo ang reliyon? Sige nga. Kasi sinabi mo, si Kristo ang nagtukod o nagtatag ng reliyon. Paano si Kristo? Sige nga, sabihin mo sa akin, paano na si Kristo o si Jesus Christ ang nagtatag ng reliyon ng Katoliko? Na kinilala si Jesus Christ na siya ang Diyos after Christ na. Ilang taong nakalipas bago siya kinikilala. Ngayon, sasabihin nyo, nagtatag siya ng reliyon. Hindi dapat, kung yun pala ang tinatag ni Kristo na relihiyon ang Katoliko, Romano, anuman, dapat lahat tayo puro Katoliko. Di ba? Bakit maraming relihiyon sa bawat tribo? Di ba? Ang Muslim na itatag 6 years after Christ. Parang 6 years after Christ. Maraming nagsumisibol na mga relihiyon after Christ. Ngayon, katulad ng pinabanggit mo, si Kibuloy, nag-claim na Son of God. Si Manalo, sinasabi pinag-utusan ng Diyos. Kailan lang ito sumibol? 300 years. Si Manalo, palagay na lang natin. Si Kibuloy, palagay natin 100 years. Di ba? 2,000 years ang nakalipas, iho. Wala nang nakaalam sa kwento. Ngayon, isipin mo yung mabuti. Gamitin mo yung utak mo sa tama. Sasabihin nila, sila ang naligtas. Sasabihin ni Manalo, sila ang naligtas. Sasabihin ng Katoliko, kayo ang naligtas. Ngayon, itanong mo sa sarili mo, saan napunta ang mga taong before Christ? Katulad ng mga apostol. Pinaniwalaan ninyo na mga apostol nagbigay ng mensahe, kausap nila ang Diyos. Di ba? Pinaniwalaan nyo, kaya tinawag nyo apostol. Ngayon, sinasabi ko na kausap ko ang Diyos at ito sinabi ng Diyos na manggamot ako at mangaral para paalalahanan ng mga tao at mayroon akong kayang gawin. Hindi nyo ako kinikilalang apostol. Apostol, hindi ko sasabing kilalan nyo ako. At ang pagkakilala nyo sa akin, false prophet, evil ang narinig ko. Kung ganun pala, di evil pala ang narinig ng mga apostol na yun. Kung yun pala ang sinasabi ninyo. Di ba? Malino yun. Ngayon, kung sasabihin naman ninyo na nandoon na yung Katoliko 2,000 years before Christ, kasi after Christ na si Jesus Christ kinilala Di ba? 2,000 years before Christ, nandoon ang Katoliko, sino naman ang lagay nyo sa altar na simbolo? Di ba? Nagbuka kayo tanga. Wala pa namang kilalang Diyos na nagkatawang tao na si Jesus Christ. Tapos nilagay nyo sa altar, dapat nandoon na panuunang panahon. Bakit walang nangyari? Kasi wala pa nga yun. So, matotal, ang tao natuto magtatag ng reliyon after Christ na.
Doon na nagsumisibol ang maraming relihiyon sa bawat tribo. Dahil doon nakikita nila na mas madaling kumita ng pera gamit ang salita at pangalan ng Diyos. Yun ang totoo dyan. Ngayon, sinasabi mo na negosyo ang pagkasabi ko sa reliyon. O totoo naman. Di ba yan negosyo? Iho, gamitin mo yung utak mo sa tama. Bakit hindi negosyo? Na ang kapital nila ang salita at pangalan ng Diyos para kumita ng pera. Di ba? Halimbawa ko nga sa inyo, yung turo ng mga pare at pastor ninyo na ipangdasal ko kayo. Hindi po totoo yan, iho. Di ba ito pang turong panglilinlang? Di ba ito turong panluloko? Hindi po totoo yan. Na ang dasal mo, dasal ng mga pare at pastor ninyo ay makabago sa dami ng isang tao. Kasi kung totoo yan, wala nang masama sa mundo. Wala nang pamatay ng tao, wala nang mga kurakot na tao, wala nang magduruga na tao, wala nang magnakaw na tao. Dahil pinagdasal ninyo. Marinig mo palagi sa simbahan yan sa mga pare at pastor, ipagdasal natin itong mga taong korap. Pero nagpatuloy ang korupsyon. Ipagdasal natin ang bansa ito. Di ba? Kasi ng gira, walang katapusang gira nandyan, lalo na sa Middle East. Di ba? Wala. Umaga, tanghali, hapon ang misa na ginawa ng pare. Narinig ninyo, ipagdasal natin ang Ukraine para matapos na ang gera. Never nangyari na matapos ang Ukraine. Kung matapos man, baka naubusan na sila ng bala o wala ng taong papatayin. Yun ang totoo. Di ba? Ngayon, paano mo ipaliwanag yan? Naniniwala ka sa ipagdasal. Tapos hindi nangyari. Nasaan ang katibayan doon? Di ba? Pero, kung ang tao naniwala na may Diyos na buhay at ayaw ng Diyos ang mga bagay na ito, ang tao hihinto sa pagpatay, hihinto sa pagkurap. Di ba? So malino doon, hindi kailangan ipagdasal mo. Kailangan ang tao matuto na magkaroon ng paniniwala na may Diyos na buhay sa buhay natin. Make sense ba para sa'yo? O baka kulang pa dahil lasyaw ang utak mo? Ngayon, ito pa ang turo ng mga pare at pastor ninyo. Pinamulat ninyo sa mga tao, sa mga membro, na kinanglan magpasapi sa relihiyon. Dahil yun ang kaligtasan. Pinabasa ninyo ng Bible, pinasimba ninyo sa buong buhay, pinagsilbi sa simbahan na libre, ika nga, para malibre ang mga simbahan, di na maggastos ng pera, kay gahaman ito sa mga pera, ang mga pastor at mga pare, kaya lahat ng mga choir, mga katikista o anong meron sa simbahan ng silbi, libre yan. Kasi ginamulat ninyo na ang kawang gawa ay biyayaan ng Diyos. Di ba? Ito yon ang kahinaan ng tao. Ito yung pinamulat ninyo sa mga tao. Para malibre kayo kasi gahaman ang mga pare at pastor ng pera. Ngayon, nagsimba na ang ginawa ng buong buhay ng tao na to. Membro ninyo, ika nga, o kayo mismo. Ginawa ninyo. Pagkamatay ng membro, o isa sa membro ninyo, anong ginawa? Kailangan padasalan para maligtas. Kailangan pamisahan para maligtas. Pamisa pagkamatay, pamisa pag bagong libing, pamisa tuwing maalala mo o linggo-linggo o tuwing pamisahan mo para maligtas. At araw ng patay, pamisahan para maligtas. Ginagawa ito ng tao habang buhay hanggat maalala nito ng mga pamilyang namatayan. Ngayon, itanong ko sa inyo pala, nasaan yung ginawa ng tao na yon o membro ninyo na buong buhay niya ginawa na pagsimba, pagsilbi sa simbahan o pagbasa ng Bible? Bakit kailangan ninyo ipagdasal? Kasi sabi niyo, kailangan gawin yun para maligtas. Pero wala palang kaligtasan doon. Kasi nung namatay na, kailangan pa ninyong pamisahan paulit-ulit para iligtas. Kung ako ang membro, hindi na ako magsimba. Bakit?
Wala naman yung kaligtasan sa pagsimba ko eh. Pagbigay ko ng abuloy sa simbahan, walang kaligtasan. Kasi nung namatay ako, padasalan nyo pala din ako para iligtas. So mag-iwan na lang ako ng pera sa pamilya ko na ipamisa ko na lang araw-araw o bawat misa para maligtas ako. Sa mga katwid, utak talangka ang meron sa inyo. Dahil wala pala kayong karapatan na magligtas sa sarili ninyo habang buhay pa. Di ba? Ang kaligtasan natin nandito sa buhay pa tayo. Wala sa panahong patay na tayo. Bakit? Pagpatay na ba tayo, may ipakita mo ang mga bagay na gusto ng Diyos? Patay ka na eh. Sa panahong patay ka na, iho, sa loob ng 9 days, diyan ka na hukman ng Diyos kung saan ka nararapat. Sa impyerno o sa paraiso. Ngayon, dito mo sa buhay pa, makikita mo o makikita ng Diyos at magagawa mo ng buhay ka pa ang mga bagay na gusto ng Diyos. Habang buhay ka pa, nakikita ng Diyos na ginawa mo mga bagay na ito. Nakabutihan, alinsunod sa kautusan ng Diyos. Simple lang naman ang pinapagawa ng Diyos. Gumawa ka ng kabutihan. Dahil kabutihan, nandiyan ang pag-ibig. At pinagsigawan ninyo sa simbahan na Diyos ang pag-ibig. So ano ngayon? Di ba nasa puso? Na sinasabi ninyo? Na sinasabi ko ang Diyos na sa puso? Oo naman. Kung gumawa ka ng karantaduhan, gumawa ka ng masama, anong meron sa'yo? Demonyo ang kalooban. O, lumabas ang bibig ninyo yan mismo, ha? Ngayon, anong sinasabi ninyo pag may taong masama? Demonyo ka. O ngayon, dahil sinasabi mo sa akin yan lahat, ay ikaw, demonyo pala. Di ba? Ikaw, demonyo. Sino ang sumasaway sa gusto ng Diyos? Di ba, tao? Ngayon, nanggagaling sa bibig niya, pag mayroon kang kaaway o may gumawa sa iyo na masama, sinasabi mong demonyo ka. Huwag mong sabihin ako ang demonyo. Kasi ako ang nagpamulat na ang demonyo ay tao. Ngayon, kung gagawa ako ng masama, laban sa iyo, o gumawa ako ng masama sa kapwa ko, at laban sa kalooban ng Diyos, ako ang demonyo. Pero ang lahat ng sinasabi ko na ito, masakit ito para sa iyo. Pero hindi ko ito ginawa para saktan ka. Masakit lang dahil ginawa mo. Dahil doon ang sinabi ng Diyos. Lahat ng ibabato nila sa iyo na masakit, ibalik mo sa kanila at sila din ang masasaktan. Yun ang ihumiyo. Ito ang nangyari ngayon. Banat ka ng banat na wala ka palang patunay. Di ba? Malinaw doon na ang demonyo ay tao. Ngayon, marami pang turo na hindi ko pinaniwalaan ang mga simbahan. Madami. Tulad ng mga turo ninyo. Dahil sa Bible, pabihasain ang tao sa Bible. May mga Bible study. Alam ko yan lahat. Ginawa ng simbahan yan. Sa bata pa lang, umpisahan na. Hanggang mga bihasa sa Bible. Dahil magagamit ito ng mga pare at pastor sa simbahan nila. Anong sinabi ng Diyos dyan? Nang sabi ng Diyos, mag-ingat ka sa darating ng mga panahon. Dahil may mga taong gagamitin ka para kumita sila. Ito yon. Kayo yon. Nagagamit kayo. Itong mga Bible na binabasa ninyo, ika nga, itong mga verse na binabasa ninyo, kayo ang nagagamit. Di ba? Ngayon, pag nag-share ka na mag-share, ang galing mo tinaltik ng dila mo, maniwala sa iyong tao, ngayon magpasapi doon sa relihiyon mo, o din, kikita ang simbahan. Bakit? Inandoon yung panakot yung turo na 10% na pag hindi kayo magbigay ng 10% na bahagi sa kita ninyo, ibabawiin ng Diyos ang mga biyaya. Ginawa ninyo ang Diyos na bata. Di ba? May Diyos bang bawiin niya yung pinaghirapan ng tao? Bakit bawiin niya? Di ba? Gagamit ba ang Diyos ng pera? Kakain ba ang Diyos ng pagkain? Hindi Ito yung turong panakot para matutong matakot ang tao at matutong magbigay ng 10% o bahagi. Di ba? Ito yung kalukuhan ng ginawa ng mga pare na manluluko panlilinlang. Hindi pa nag-umpisa ng trabaho ang tao.
Di ba? Meron na silang bahagi o kayo may bahagi na kayong 10%. Ito yung turo na to. Ngayon, yung kita ng tao para sa pamilya niya, kulang pa nga. Tatakutin niyo magbigay ng 10%? Dahil yun ang turo ninyo. Kulang pa nga ibibigay sa pakain sa anak niya, sa gatas ng anak niya, sa paaralan ng anak niya o sa buong pamilya niya. Kulang pa. Saan niya ito kukunin kung kulang pa? Dahil binigay sa simbahan ng iba. Ano mangyayari? Matuto ang taong magnakaw. Matuto ang taong manghilad, manloko. Matuto ang taong mangurap. O ano pa. Basta lang mapunuan yung nawala. O di ba? So naging masama ang tao. So sa turo ng simbahang panakot, naging masama ang tao. Natutong gumawa ng masama. Ito yon na pangluloko at palinilak na sinasabi ko. Ano sinabi ng Diyos? Manggamot at mangaral. Pag sila ang mangaral, magbuklat sila ng libro. Ito yung Bible ninyo, sinabi ninyo sa libro. At ito rin yung paniniwala ko, na ang Bible ay puno-puno ng pagbabago. Pag ikaw ang mangaral, wala kang buklat yung libro. Ilang oras, ilang minuto na ako nga dito, na wala akong dinungawan libro o Bible. Base ito sa aktual na pangyayari sa paligid natin. At yun din, base din sa paniniwala ko. Na ipinagkaloob sa akin ng Diyos na manggamot at mangaral. Ano ituturo ko? Yung paniniwala ko. Kasi yun ang sinabi ng Diyos, ikaw paniniwala sa akin, Jesus Christ. Kaya pinapangaral ko, yung paniniwala ko mula ng maliit pa ako, na ang Diyos ay hindi dapat pagkakitaan. Mahalin ang Diyos na walang kapalit. Di ba? Mahal mo ang Diyos mo, tapos hayaan mong pagkakitaan ng mga taong ito. Hayaan mong ipagpakitaan ng mga pare at pastor mo. Di ba? Ikaw naman ang nagbigay ng pera, di bumili ka. May Diyos bang ipangbinta mo? Di ba? Kung ikaw ngayon ang Diyos, anong maramdaman mo? Malungkot ka, masaktan ka. Dahil ang pagkakilala ng tao, hindi pala Diyos na makapangyarihan, hindi pala Diyos na tagapanglikha at tagapangligtas. Ngayon, baliktarin natin ang pangyayari. Gamitin ko ang pangalan mo at mangutang ako sa tindahan na sabihin ko utos mo. Dahil sabi ninyo, ang 10% ay pinag-utos ng Diyos. Na hindi mo naman pinag-utos sa akin na mangutang ako. Pag nalaman mo na ginamit ko ang pangalan mo na hindi mo alam at hindi mo pinag-utos. Ano may maramdaman mo? Magagalit ka sa akin, maglaliti ka sa galit at baka patayin mo pa ako. Lalo na kung million na. Thousand na. How much more pa kaya ang Diyos? Na habang panahon mula noong pa, ginagamit na ng tao ang pangalan at salita niya para pagkakitaan siya. So, hindi Diyos ang pagkakilala ng tao. Sino ito? Nakatulad nito. Si Judas. Anong ginawa ni Judas? Ipinagkanulo niya sa pinagot na pera si Jesus Christ. So, katulad mo, katulad ninyo, mga pare at pastor ninyo. Malinaw doon na ang Diyos ay hindi dapat pagkakitaan. Ito yung negosyo na sinasabi natin. Ang Diyos ay mahalin, walang kapalit. Dahil sa panahong nangailangan ka, sa panahong nasabit ka ng kamatayan, sa panahong nasa kapahamakan ka, tumatawag ka, Panginoon, Diyos ko po, iligtas mo ako. Nahihingi ba ng Diyos ng bayad sa iyo? Na para iligtas ka? Hindi Dahil ng Diyos ang pag-ibig. Ngayon sasabihin mo kung may Diyos, bakit may napapahamak? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ang Diyos ay magligtas ayon sa paniniwala. Yun yung paniniwala ko na ang Diyos ay pag-ibig sa taong umiibig sa Kanya. Di ba? Kahit ikaw, bisa sarili mo. Pag mayroon kang kaaway, pag nasa bingit ng kamatayan o sa kahirapan, iligtas mo ba? Hindi. Kasi masama ang loob mo. Ito sa nakikita mong tao na wala namang atraso sa iyo o kaibigan mo, gagawin mo lahat, matulungan man at may ligtas mo. Kasi wala kang sama ng loob. Yun ang pag-ibig. Di ba? So, ganoon ang Diyos. Yun ang paniniwala ko. Ang kalooban ng Diyos parang tayo, parang tao. Ngayon, dito ang basis ko ngayon kung bakit nagagamit ako ng Diyos. Kasi ito yung kalooban ko.
Mahabang talakayan ito. Kahit ano yung tatanong niyo sa akin kung anong tunay ko pagkatao, batbatan tayo hanggang maghapon. Wala tayong dudungawan. Ipamulat ko sa inyo kung ano ang tunay na paniniwala tungkol sa kaligtasan ng tao. Marami tayong batbatin dito, patunay sa patunay. Hindi puro nga para kayong manok na nangingitlog. Paano kayo makapangitlog? Itandang pala. Kaya huwag kayong putak ng putak na wala sa tono. Dahil ako, nasa tono ako mismo. Kaya kong panindigan at patunayan na kausap ko ang Diyos. Hindi niyo kayong mapaniwalaan, pero sa nagagawa ko, may Diyos talaga ang nasa likod ko. Bakit? Sa ginagawa ko ito, sa sinasabi ko ng mga pare at pastor ninyo, manluloko, manlilinlang, mapanglamang, mga ripis, hindi na ako aabot ng 16 years. Nasa bibig ko na yan. Marinig ninyo sa YouTube lahat. Na sinasabi ko yung Santo Papa ninyo, pag hindi yan, mapatunayan, sinasabi niya, sampalin ko ang mukha niyan. O, di ba? Sa pare ninyo. 16 years ko ang pinagsigawan nito. Walang iisa na lumapit para panagutin ako. Meron tayong bata sa lupa. Pwede ninyong gamitin kung gusto ninyo. Pero laban sa patunay. Patunay, laban sa patunay. Kung sinasabi ninyo yung Bible ninyo, di patunayan ninyo anong nagagawa ng verse ninyo. Di patunayan ko sa inyo kung anong nagagawa ng power of mind. Ito yung material na mga bagay. Ito yung gagawin natin. Hindi tayo puro kwento. Puro ka kwento, nagmukha kang tanga. Kaya kahit sa korte, hindi ka paniniwalaan. Ngayon, umabot ako sa ganitong panahon na kahaba. Hindi ako nagtatago, wala akong bodyguard, labas-pasok ko sa Pilipinas at dito sa Australia. Pero walang iisang nakalapit. Anong sinabi ng Diyos? Sa gagawin mong ito, maraming tao ang maghangad sa iyo. Sa buhay mo, papatayin ka nila. Totoo, papatayin ako. Sa lumalabas ng bibig ko. Maraming nagtangka sa buhay ko sa Pilipinas tuwing nagkrusada ako. Pero hindi ako nagtatago at wala akong bodyguard. Makikita ko kung sino sila. Nandyan sa panahon ng krusada ako. Ngayon, ang sinabi ng Diyos, walang pare at pastor makalapit sa iyo at walang bidyang nakikialam sa iyo. Meron mga bidyang nakikialam sa akin? Wala, di ba? 16 years. Ang sinasabi na isang tao, nakarumal-dumal na salita o sakit ng mga salita, pag-post mo sa Facebook, isang linggo lang, viral ka. Ako na viral ba? Hindi. Kasi nandun ang sinabi ng Diyos. Walang media makikialam sa iyo. Pero nagpatuloy ako. Nandyan ako sa lahat ng social media. Sa YouTube, Pinterest, Vlogger, o ano pa man. Ng social media na mayroon tayo. Nandyan ako. Pero walang isa na lumapit para panagutin ako. Dito nagpatunay na may kausap akong Diyos na buhay. Di ba? Ngayon, kung gusto mo subukan, din, pagkasubukan tayo. Hahamunin ko kayo tapatan. Face to face, kung gusto ninyo. Hindi ko kayo urungan ano man ang estado sa buhay ninyo. Ako na yung tao at kayo, kung meron kayong hawak na titulo, then gamitin niyo titulo ninyo laban sa ordinaryo tao tulad ko. Dahil ako nag-claim na number 1 napili ng Diyos at totoo naman talaga at makita ninyo patunay. At kayo din nag-claim na kayo ang tunay na nagsiwalat sa katotohanan. Tingnan natin kung hanggang saan kayo. Dahil hindi kailangan ang kwento. Kailangan natin ang material na bagay na nagagawa natin kung gaano katotoo ang sinasabi natin. Ang power of mind na ito, hindi ito basta-basta. Maniwala ka sa akin. Subok na ito. Kung nakita mo yung dalawang pastor na namatay, si Charlie at saka si Palacio, panoorin, basahin mo ang nagpalitan kami ng nagpalitan kami ng kung ano man ang meron doon. Ako, hindi ko sinasabing mangyari sa iyo, pero tandaan mo yan, ang sinasabi ng Diyos. Tuwing nasasaktan ang damin mo, laging may kapalit. Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang ito dahil yun ang mensahe ng Diyos. Kaya pilit kong hindi masaktan sa mga sinasabi ninyo. Kaya ina-address ko ito dahil iniiwasan ko na may mangyari sa inyo. Pero kung darating man yun, deserve ka. Sinasabi ko sa inyo. Mag-ingat kayo sa mga sinasabi. Hindi ko kayo tinatakot. Hindi ako katulad ng sinasabi ninyo
ng mga pare na pagsawayin mo ang mga pare at pastor ay kakarmahin ang tao. Hindi po totoo yan ang karma. Hindi po totoo yan. Bakit tinuturo nila ito? Para walang sasaway sa kanila at magpatuloy ang kasamaan nila. Kung meron na ito, hindi na ako aabot ang 16 years. Dahil mula pa ng umpisa, mukhang bibig ko na ang mga pare at pastor ninyo na manluloko, maninilang at mga rapist. So ngayon, siguro naman, marami ka nang narinig, pero kung gusto mo nang kailangan pa, mag-comment ka na mag-comment ng ibang komento dahil adresan ko yan kung ano ang gusto mong marinig. Mas maganda ang vitamins mo, iho. Hindi ako basta-basta mag-live, pero dahil sa vitamins na ibinigay mo, na ang pangalan, Alfredo Lasyaw ang utak, hanapin nyo sa butika yan, dahil magandang vitamins yan. O ito, kaya ginawa ko ito, Alfredo, para sa iyo. Good luck sa iyo, iho. At di ko masabing, ano pa, basta sabi ko lang sa inyo, kung ano ang mensahe ng Diyos, laging handa. Yun lang masabi ko, laging handa. Wala akong hangad na anuman sa inyo. Hangad ko na magpatuloy ang buhay natin. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Kaya, keep going lang. So, hanggang dito na lang muna. Dahil mahaba na. At God bless sa mga nanood, nakinig. I-share ninyo para marinig din ng iba at malalo makita at marinig ni Alfredo Lasyaw ang utak. Ha? So, God bless and more power sa lahat. Sa pagkikita natin muli.